Hindi maiiwasan na magkaroon ng problema at hindi pagkakaunawaan sa isang pagkakaibigan. Ang mga simpleng gusot ay agad na nare-resolba lalo na't kung ang magkakaibigan ay malalim na ang pinagsamahan. Ngunit paano kung ang problema ay ang umibig ka sa taong may gusto sa iyong kaibigan? Ang masakla pa, ikaw ang pinili ng taong yon upang maging tulay sa kaibigan mo. Patatawarin mo ba sa tulay ang taong ito kahit na alam mong ikaw ang masasaktan? Dear Papa Dudut, love is unfair. Bakit kung sino pa ang gusto mo ay may iba ng gusto? Ang masakit pa ay ang gusto ng taong gusto mo ay ang itinuturing mong best friend. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Chloe, 22 years old at sa ngayon ay nagla-live streaming para kahit papaano ay kumita sa gitna ng pandemic. Totoo po ang sinasabi ko sa unang bahagi ng aking letter. May gusto akong lalaki pero ang gusto niya ay ang best friend kong si Rhea. Magkababata kami ni Rhea, Papa Dudut, at bata pa lamang kami ay magkaibigan na kami. Siya ang palagi kong kalaro ng manika at bahay-bahayan. Lumaki kami at nag-aral na ang isa't isa ang kasama. Nasa kabilang street ang bahay nila kaya hindi mahirap sa amin kapag gusto naming magkita o magkasama. Magkapatid na nga ang turingan namin. Minsan ay napagkakamalan pa kaming kambal kasi palagi kaming magkasama at kapag nagkakatuwaan ay parehas pa ng damit at ayos ng buhok namin. Kagaya ng ibang magkakaibigan ay hindi naman po kami perfect. Maraming beses kaming nagkakaaway dahil hindi kami nagkakaintindihan. Marami ring tampuhan ang dumaan sa amin ni Rhea. Pero at the end of the day ay magkakabati kami at magsusorry sa bawat isa. Hindi na importante kung sino ang may kasalanan basta ang mahalaga ay nagkakaayos kami. Bukod sa pagiging kaibigan, ang isa't isa rin ang aming shoulder to cry on kapag may problema ang isa. Si Rhea ang una kong tinatakbuhan kapag naiinis ako sa nanay ko kasi ayaw akong payagan na gumala. Si Rhea ang una kong iniiyakan noong nalaman ko noon na may ibang girlfriend yung ex-boyfriend ko. Ganon din si Rhea sa akin, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin noong umiiyak siya at nag-aya ng inuman dahil yung crush niya ay may girlfriend na. Kahit magkaibigan kami at palaging magkasama ay magkaiba pa rin ang personality namin ni Rhea. Ako yung mas strong at siya yung soft. Mababaw ang luha ni Rhea at madaling masaktan. Habang ako naman ay ang kabaligtaran niya. Kaya madalas na ako ang nagpoprotekta sa kanya. Noong mga bata pa nga kami kapag may nagpapaiyak sa kanya ay talagang sinusugod ko kahit na lalaki pa. Nakikipagsuntukan at sabunutan ako para sa aking best friend na si Rhea. Ganon ko siya kamahal bilang isang kaibigan. Halos lahat din yata ay napag-uusapan naming dalawa. Mula sa personal problems, family problems, secrets at kahit pang mga topic na hindi masyadong napag-uusapan ng dalawang magkaibigan. Chloe, what if magkagusto ako sa boyfriend mo? Minsan ay tanong ni Rhea sa akin habang nanonood kami ng isang series sa TV nila. Ha? Paano ka magkakagusto sa boyfriend ko? Wala naman akong boyfriend. Ang natatawa kong sabi noon. What if nga lang, hindi ba? Kunwari may jowa ka ngayon tapos umamin ako sa'yo na bet ko ang jowa mo. Medyo seryoso niyang tanong. Siguro kung gusto ka rin ng jowa ko magpaparaya ako. Pero kung ikaw lang ang may gusto, okay lang sa akin. Basta wag mo siyang aagawin. May pabirong pag-irap kong tugon. Paano kung ako naman ang may boyfriend tapos ikaw ang nagkagusto sa kanya? Ano ang gagawin mo? Tanong ni Rhea. Ay naku Rhea, hindi yan mangyayari. Magkaiba tayo ng mga gusto sa lalaki.
Ako ang gusto ko yung medyo bad boys tapos ikaw yung good boy. Saka bakit ba nagtatanong ka ng ganyan wala naman tayong boyfriends parehas? Sambit ko. Wala lang, just in case lang na mangyari. Huwag kang mag-isip ng ganyan kasi hindi yan mangyayari. Sobrang labo ang aking turan. Totoo nga yata ang kasabihan na huwag kang magsasalita ng tapos kasi baka lunukin o bawiin mo rin pagdating ng panahon. Dumating sa buhay namin ang lalaking magiging dahilan para magkaroon ng lamat ang aming friendship, Papa Dudut. Si Vincent. Matangkad, maputi at gwapo. Kagaya ko siyang nagla-live streaming din sa isang app. Kagaya ko siya ng reason kung bakit niya yon ginagawa. Gusto niya rin na kumita kahit maliit dahil wala siyang trabaho pa na mahanap. Meron kaming group chat kung saan ay naroon ng ilang streamer na hindi gaanong kilala o sikat. Kami ang nagpupush sa isa't isa para mas makilala kami at para magkaroon ng mas maraming viewers. Hindi ko masyadong pinapansin noon sa group chat si Vincent dahil sa akin ay normal lang siya. Wala pa akong nafe-feel na something sa kanya. Until nagkaroon ng meet up ang grupo, Papa Dudut, sa isang pool resort somewhere in Bulacan. At para makasiguro na safe kaming lahat ay ang mga nakapagpa-swab test at may negative result lamang ang pwedeng pumunta. Sa pagkakatanda ko ay 14 kaming lahat at kasama roon si Vincent. Papa Dudut, hindi ko inakala na mas gwapo pala si Vincent sa personal. Nang makita ko siya ng harapan ay doon ko na-appreciate ang features ng mukha niya. Ang maganda pa sa kanya ay hindi siya mahiyain. Siya ang madaldal sa aming lahat at kaya naman nang kausapin niya ako at nakipagkilala sa akin ay abot langit ang aking kilig, Papa Dudut. Nagkaroon na tuloy ako ng crush sa kanya. Sa lahat ng umattend ng meet-up ay si Vincent ang nagustuhan ko. Kaya gumawa ko ng paraan para mas mapalapit sa kanya. Kinuha ko ang number niya at binigay ko rin ang sa akin. Pagka-uwi ay tinawagan agad ako ni Vincent at sinabi niya sa akin na sobrang nag-enjoy siya sa company ko at sana raw ay magkita pa ulit kami. Ang sagot ko naman basta willing siyang bumiyahe papunta sa amin. Total ay hindi gaanong kalayo ang lugar nila sa amin. Nag-promise siya sa akin na bibisita siya sa bahay. Sa pinakitang interes ni Vincent sa akin ay umasa kaagad ako na may gusto rin siya sa akin at ang pakikipag-communicate niya sa akin ay paraan para mas mapalapit siya sa akin. Sabi ko pa nga sa sarili ko na hindi na ako magugulat kapag isang araw ay nagpaalam si Vincent na manliligaw siya sa akin. Isang linggo na kaming palaging magkausap ni Vincent simula nang magkakilala kami ng personal. Isang linggo na rin akong kinikilig at hindi yun nakaligtas kay Rhea, Papa Dudut. Aba, in love yata ang best friend ko ah. Hoy Chloe, umamin ka nga sa akin. May jowa ka na no? Pangiintriga ni Rhea sa akin. Kung meron akong jowa, ikaw kaagad ang makakaalam. Saka paano mo nasabing may jowa na ako? Nakangiti kong tanong. Palagi ka kasing nakangiti ng walang dahilan eh. Saka blooming ka ngayon. Teka, huwag mong sabihin na nagre-rejuve ka na ha. Tura ni Rhea. Kapag palagi nakangiti at blooming, in love ka agad? Hindi ba pwedeng may nagpapakilig lang? Malaki ang ngiting tugon ko. Nagtilian pa kami ni Rhea sa sobrang kilig. Kinulit ako ni Rhea kung sino ang nagpapakilig sa akin pero hindi ko sinabi sa kanya ang pangalan. Saka na kapag sure na o kaya ay nanliligaw na si Vincent sa akin. Baka kasi maudlot pa. Dumating na ang araw na nagsabi si Vincent sa akin na gusto niyang pumunta sa bahay para makapag-bonding kaming dalawa. Halos hindi ako nakakatulog sa sobrang excited, Papa Dudut. Hapon pupunta si Vincent kaya may oras pa ako sa umaga para mag-prepare. Naglinis ako ng bahay at sinabi sa nanay ko na sarapan ng ulam sa dinner dahil meron akong bisita. Pagdating ni Vincent ay pinakilala ko siya sa nanay ko at dalawang kapatid na mas matanda sa akin.
Si Papa ay nagtatrabaho sa ibang bansa kaya hindi ito nakilala ni Vincent ng personal. Pilit kong itinago ang kilig ko habang kausap ko si Vincent, Papa Dudut. Marami-rami na kaming napag-uusapan at hinihintay ko na lamang na sabihin niya na gusto niyang manligaw sa akin. Sa gitna ng pag-uusap namin ay dumating si Rhea. Meron siyang dalang cupcake at Graham balls. Aniya gusto niyang ipatikim sa akin ang cupcake at Graham balls na ginawa niya para malaman niya kung masarap ba o may dapat ba siyang i-improve. At dahil naroon na rin si Vincent ay pinatikim ko na rin sa kanya ang cupcake at Graham balls ni Rhea. In all fairness ay masarap ang ginawa ni Rhea, Papa Dudut. Sabi ko pa nga sa kanya ay hindi ko ina-expect na may talent pala siya sa paggawa ng ganon. Ano sa tingin ninyo? I-push ko na? Ibi-business ko na ba ito? Kinakabahang tanong ni Rhea sa amin ni Vincent. Oo, push mo na. Tutulungan kitang mag-promote sa live ko mamayang gabi. Tugon ko. Masarap kaya, gawin mo ng business. Favorite ko yung chocolate cupcake mo. At para maniwala ka na totoo ang sinasabi ko, ay order ako sa iyo ng 6 na piraso ng chocolate cupcake. Ang sabi naman ni Vincent. Talaga seryoso ba yan? Hindi makapaniwalang bulalas ni Rhea. Seryoso ako. Kailan ko pwedeng pick upin? Tanong naman ni Vincent. Bukas ng umaga pwede ka ba? Sagot ni Rhea. Sure, bukas ng umaga. Magpapasama ako kay Chloe sa bahay ninyo. Nakangiting sabi pa ni Vincent kay Rhea. Wala akong na-feel na kung ano sa pag-uusap na yon ni na Vincent at Rhea, Papa Dudut. Hindi ko naramdaman na nagkagusto na pala si Vincent sa best friend ko nang makita niya ito. Wala pa akong kalam-alam that time. Pagkaalis ni Vincent ay bumalik si Rhea sa bahay. Tinanong niya ako kung si Vincent ba yung lalaking nagpapakilig sa akin. Sinabi ko sa kanya na hindi. Kung niligawan na siguro ako ni Vincent ay sasabihin kong oo. Ayoko kasi talagang ipaalam kay Rhea na si Vincent ang source of kilig ko nang hindi pa ako sure kung magiging kami ba talaga. The next day ay inaasahan ko na babalik sa bahay si Vincent para magpasama sa bahay ni Rhea. Pero hindi po yon nangyari. Tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Ang dami ko na ring chat sa kanya and after lunch siya nag-reply sa akin sa chat at aniya ay hindi ko na siya kailangang samahan kina Rhea dahil pumunta na siya ng mag-isa. Nakita niya raw ang Facebook account ni Rhea sa friend list ko kaya in-add niya at nag-chat sila. Si Rhea na ang nagsabi kung saan ito nakatira. Kaya pala hintay ako ng hintay kay Vincent ay dahil na kina Rhea na ito. Bigla tuloy akong nakaramdam ng selos, Papa Dudut. Sa ginawang yon ni Vincent ay nagkaroon ako ng hinala na baka may gusto siya sa best friend ko. Nagsisi ako kung bakit ipinakilala ko pa sila sa isa't isa. Dapat pala ay kinuha ko na lamang ang cupcake at Graham ball ni Rhea at pinauwi na ito. Hindi ko na pala dapat hinayaan na magkausap silang dalawa. Nagkaroon ako ng tampo kay Vincent dahil sa ginawa niya. Pinagmukha niya akong tanga. Sana man lang ay sinabi niya sa akin na huwag ko na siyang hintayin. At ang masakit pa ay nakita siya ni Rhea ng araw na yon tapos ako ay hindi. Ang dahilan pa ng pagtatampo ko ay hindi man lang dumaan sa bahay si Vincent. Napakalapit ng bahay namin sa bahay ni Rhea. Alam niya kung saan ako nakatira. Siguro nga ay mas gusto niyang makita si Rhea kesa sa akin na mas matagal na niyang kilala. Halos 1 week kong hindi kinausap si Vincent. Tiniis ko siya kahit mahirap para sa akin ang hindi siya nakakausap dahil nasanay ako na everyday kami nagkakausap. Nag-expect na ako na magchat-chat siya dahil ang tagal na naming hindi nagkakausap pero hindi yon nangyari, Papa Dudut. Para ako naghihintay ng ulan sa disyerto. Medyo nainis pa ako sa kanya nang imukbang niya sa live niya ang cupcake ni Rhea habang pinopromote yon. Tapos nag-gift pa si Rhea sa live ni Vincent kaya talagang nagselos ako. Talagang nakafollow si Rhea kay Vincent sa streaming app na yon. Hindi ko gusto ang nararamdaman kong yon, Papa Dudut. Nagsiselos ako sa kaibigan ko na parang kapatid na ang turing ko.
Alam ko na mali na meron akong negatibong emosyon na nararamdaman para kay Rhea, pero ang hirap pigilan na hindi ko yon maramdaman. Malaki ang ipinagbago ni Vincent simula nang makilala niya si Rhea. Hindi na siya kagaya ng dati na palagi akong gustong ka-chat o kausap. Kung hindi ko pa siya kinukumusta sa chat ay hindi niya ako kakausapin. Nag-sorry siya sa akin dahil naging busy na raw siya. Hindi ko na inusisa kung ano ang pinagkabalahan niya dahil mukhang si Rhea ang isasagot niya, Papa Dudut. Para bumawi sa akin ay inaya niya ako magpunta sa isang coffee shop. Libre niya raw dahil malaki ang kinita niya sa live streaming niya ng buwan na yon. Ako na isang marupok na babae ay pumayag naman. Nagkita kami ni Vincent sa isang coffee shop sa loob ng mall. Ang saya-saya ko pa kasi nakita ko ulit si Vincent ng personal. Kwento ko ng kwento kay Vincent ng kung ano-ano. Ang dami ko nang nasabi nang napansin ko na parang wala siyang interes sa mga pinagsasabi ko. Parang kasama ko siya pero nasa ibang lugar ang isipan niya at wala naman sa akin. Ano ba yan? Parang nakikipag-usap ako sa tuod. Naiinis kong sabi. Sana pala hindi mo na ako inaya na makipagkita kung ako lang ang pagsasalitain mo. Vincent, nakaka-bad trip naman. Dugtong ko pa. Sorry, may iniisip kasi ako eh. Chloe, ang totoo kasi ay meron akong hihingi na favor sa'yo kaya ako nakipagkita. Pag-amin ni Vincent sa akin. Anong favor? Huwag ka lang uutang dahil wala akong ipapautang sa'yo. Sambit ko. Hindi ako uutang. Ano kasi sana wag mo kong pagtawanan ha. Natutorpe kasi ako kay Rhea. Baka pwede mo kong ilakad sa kanya o tulungan na ligawan siya. Ikaw kasi yung tao na alam kong makakatulong sa akin dahil best friend mo si Rhea. Please Chloe, pumayag ka na. Kilala mo naman ako, hindi ba? Hindi ko sasaktan ang kaibigan mo, promise. Ang nakikiusap na sabi pa ni Vincent, Papa Dudut. That moment ay sumagi sa isipan ko na magalit kay Vincent. Gusto ko siyang awayin dahil feeling ko ay pinaasa niya ako. Pinaramdam niya sa akin na may gusto siya sa akin tapos ay nakilala lang niya ang kaibigan ko ay nag-iba na kaagad ang ihip ng hangin. Pero hindi ko yon tinuloy. Naisip ko na parang ang pathetic ko kapag nag-skandalo ako sa coffee shop. Saka kapag sinabi ko yun ay pwedeng sabihin ni Vincent na assuming ako. Kaya nagpakahinahon ako, Papa Dudut. Labag man sa aking kalooban ay pumayag ako sa favor na hinihingi ni Vincent. Pumayag ako na ilakad siya kay Rhea. Sa madaling salita, ako ang gagawin niyang tulay. Ang sabi ko kay Vincent ay magpapaalam na siya kay Rhea na gusto niyang manligaw. Kung kaya niya ay pumunta siya sa bahay nito. Kilala ko ang parents ni Rhea at naniniwala pa rin ako na makalumang paraan ng panliligaw ang dapat. Dapat ay magpakilala siya sa magulang ni Rhea na manliligaw na ito. Plus point din kasi yon. Ang sabi ko pa kung may kailangan siyang tulong ay magsabi siya sa akin. Paraan ko na rin yon para kahit papaano ay magkausap o magkasama pa rin kami ni Vincent, Papa Dudut. Hindi naging madali para sa akin na maging tulay kay Vincent at kay Rhea, Papa Dudut. Para ko na rin kasing tinotorture ang sarili ko, Papa Dudut. Biruin mo, palagi akong third wheel sa tuwing magde-date sila. Strict kasi ang parents ni Rhea at ako ang pinagkakatiwalaan nila pagdating sa anak nila. Kaya hindi pinapayagan si Rhea na sumama kay Vincent na lumabas kung silang dalawa lamang. Dapat ay palagi akong kasama. Palagi ko tuloy na witness ang ligawan nilang dalawa. Yung sweetness nila sa isa't isa, gusto ko na nga lang saksakin ang sarili ko sa harapan nila sa sobrang pagsiselos. Pero dahil sa ayoko magmukhang kawawa ay nagpapaka-best actress ako sa pagtatago ng sakit na nararamdaman ko. Kung pwede nga lang nang makipag-switch ako ng katauhan kay Rhea ay ginawa ko na para ma-experience ko rin ang sweetness ni Vincent bilang suitor. Chloe, thank you nga pala kasi tinutulungan mo ko kay Rhea. Saka hindi kami magkakakilala kung hindi dahil sa iyo. Pagpapasalamat sa akin ni Vincent. Inilibre niya ako sa isang Chinese restaurant
Alam ko na meron siyang ipapagawa sa akin kapag inililibre niya akong kumain sa labas. Naku, wala yun. Saka mas okay nang mapunta ang best friend ko sa iyo kaysa sa ibang lalaki dyan. Puno ng kaplastikan kong tugon. Sana talaga sagutin ako ni Rhea. Sa tingin mo ba may pag-asa ako sa kanya? Tanong pa ni Vincent. Feeling ko meron naman. Saka hindi yun sasama sa iyo nang wala lang. Gusto niya sigurong malaman kung seryoso ka talaga sa kanya. Pero kilala ko si Rhea ha. Gusto niya yung lalaking sobrang ma-effort. Kahit feeling mo nagawa mo ng lahat kulang pa yun sa kanya. Ang sabi ko. Talaga ganun siya? Hindi makapaniwala ang tanong naman ni Vincent. Hindi sa sinisiraan ko si Rhea pero ganun talaga siya, Papa Dudut. Tinulungan ko pa nga si Vincent at baka mag-expect siya na okay na sa kaibigan ko ang effort tapos hindi pa pala. At least alam na niya ang aasahan niya. After naming kumain ay nagpasama pa si Vincent sa akin na pumunta sa mall. Bumili siya ng stuffed toy para kay Rhea at aniya ako na magbigay sa kaibigan ko. Hindi raw kasi siya makakapunta sa bahay ni Rhea dahil may gagawin pa siya. Gusto ko nang mag-withdraw sa pagiging tulay sa totoo lang. Hindi ko na kasi kinakaya yung sakit na nararamdaman ko sa pagtulong sa lalaking gusto ko para mapaibig niya ang kaibigan ko. Lalo na at gusto ko ay ang magustuhan niya ay ako. Natuwa naman si Rhea sa stuffed toy na ipinamigay ni Vincent. Mahilig kasi siya sa mga ganon, yung mga cute na bagay. Chloe, sa tingin mo ba seryoso talaga si Vincent sa akin? Tanong ni Rhea sa akin. Alam mo Rhea, kahit medyo matagal ko na siyang kilala ay hindi ko masasagot ang question mo. Hindi mo ba nafe-feel na seryoso siya? Ikaw dapat ang makakasagot sa tanong mong yan dahil ikaw ang nililigawan. Tugon ko sa kaibigan ko. Ewan ko ba? Hindi ko kasi maramdaman na sincere siya. Parang may nag-hold back sa kanya para iparamdam sa akin na ng todo ang pagmamahal niya. Sayang, gusto ko na rin kasi si Vincent Ang pagtatapat ni Rhea sa akin. Ha? Gusto mo na rin siya? Bakit hindi mo sagutin kung ganon? Ang gulat kong turan. Hindi pa kasi ako nakakaramdam ng sincerity niya. Saka na lang kapag naramdaman ko na yon. Sabi nga nila slowly but surely. Sagot sa akin ni Rhea. Nalungkot ako sa sinabing yon ng kaibigan ko kasi kung gusto na rin ni Rhea si Vincent ay hindi malayong maging sila na talaga. Tapos kapag nangyari yon ay ako ang kawawa. Iiyak ako na mag-isa at hindi ko naman pwedeng sabihin kay Rhea ang problema ko dahil baka magalit siya sa akin. Baka isipin niya na may gusto rin pala ako kay Vincent tapos ay hindi ko kaagad sinabi sa kanya. Naalala ko tuloy yung napag-usapan namin dati tungkol sa paano kung magkagusto ang boyfriend ng isa sa amin. Parang nangyayari na yon, Papa Dudut. Yun nga lang, nauna ako nagkagusto sa lalaking nagustuhan ni Rhea. Siya ang niligawan at hindi naman ako. Nagpatuloy pa rin ako sa pagiging tulay kahit na masakit. Ako ang palaging tinatanong ni Vincent sa kung ano ang paborito ni Rhea. Ako ang takbuhan niya kapag may bagay na nais malaman tungkol sa kaibigan ko at hindi ko natuloy alam kung ano ang ginagawa ko. Nasasaktan ako pero masaya ako kahit paano kapag nakakausap ko si Vincent. Tumagal pa ng ilang buwan ang pagliligawan ni na Vincent at si Rhea. Kahit sinabi ni Rhea na gusto na niya si Vincent ay hindi pa rin niya ito sinasagot. Gusto ko na nga siyang diretsuhin na huwag na magpabebe at sagutin na niya si Vincent upang makapagpahinga na ako sa pagiging tulay ko. Hanggang isang araw ay bigla ko na lang naisipan na gumawa ng paraan upang malipat ang pagtingin ni Vincent sa akin. Nang inaya ko siyang mag-milk tea sa labas ay nagpaganda ako. Nagayos ako at nagbihis ng maganda. Pagkakita sa akin ni Vincent ay napanganga siya. Pinuri niya ako. Ang ganda ko raw sa araw na yon. Para daw may pupuntahan akong party gayong sa milk tea shop lang ang punta namin. Nagmi-makeup at nag-aayos rin ako kapag nagla-live pero mas maganda raw pala kapag personal, sabi pa ni Vincent. Masama bang mag-ayos paminsan-minsan? Pabiro kong tanong. Hindi naman, nagtataka lang ako kung bakit ngayon mo lang yung ginawa sa daming beses nating nagkita. E di sana ikaw ang niligawan ko.
Natatawang sabi pa ni Vincent. Natigilan ako saglit sa mga sinabi ni Vincent. Imbis na kiligin ay bigla akong nairita sa kanya. Kahit pa sabihing biro lamang yon ay hindi pa rin magandang pakinggan. Parang ang ibig niyang sabihin ay niligawan lang niya si Rhea dahil mas nagandahan siya sa kaibigan ko. The red flag is waving. Yon ang naisip ko. After namin sa milk tea shop ay nagpunta kami papadudot sa isang store na mga hindi kamahalang bags for women. Ibinili ni Vincent ng cute na handbag si Rhea. Nabigla ako nang pinapili niya ako ng gusto kong handbag at ang napili ko ay ang same design na binili niya para kay Rhea pero iba lang ang kulay. Akala ko ay pinapili lamang niya ako pero binili niya yon para sa akin. Ayoko sanang tanggapin pero mapilit si Vincent. Ang sabi ko pa, hindi na niya ako kailangan na bilhan ng ganon. Okay na ako sa mga panlilibre niya ng foods pero binigay pa rin niya sa akin. Hayaan ko na lang daw siya. Bago umuwi ay nagpaalam si Vincent na gagamit sandali ng CR at habang nasa CR siya ay hinintay ko siya sa may hallway papunta sa comfort room. Mabilis lang naman siya at nakita ko siya na lumabas na may kausap sa phone. Hindi niya ako nakita dahil medyo nakayuko siya. Nang malapit na siya sa akin ay narinig ko ang sinabi niya sa kausap niya sa phone. Pauwi na rin ako babe. Nabili ko na ang bibiling ko. I love you. Yon ang exact words na sinabi ni Vincent papadudot. Ang una kong naisip ay si Rhea ang kausap ni Vincent na tinawag niyang babe. At nag-I love you pa siya. Kaya lamang ay nakapagtataka. Kung sila na bakit hindi sinasabi sa akin ni Rhea? Nagtampo kagad ako kay Rhea kasi hindi niya sinabi sa akin. Kaya nang makauwi ako at ibinigay ko kay Rhea ang handbag ay sinabi ko sa kanya na naglilihim na pala siya sa akin. Nagtaka siya at tinanong niya ako kung ano ang inililihim niya sa akin. Kayo naman ni Vincent? Tanong ko kay Rhea. Ha? Hindi pa. Hindi ko pa siya sinasagot. Paano mo nasabi na kami na? Ang nagtataka niyang tanong. Sinabi ko na lang kay Rhea na wala. Sabi ko akala ko ay sila na. Nag-assume lang ako. Kung hindi kasi si Rhea ang kausap ni Vincent na babe ay ibang babe yun. Napatanong tuloy ako sa aking sarili na meron bang ibang nililigawan si Vincent bukod sa kaibigan ko o baka meron na itong girlfriend. Sa naiisip kong yon ay bigla ako nandire kay Vincent papadudot. Sa lahat kasi ng ayoko sa isang lalaki ay yung manluloko at hindi marunong makontento sa isang babae. Hindi pa nga sila ni Rhea ay mukhang niloloko na niya kagad ang kaibigan ko. Siyempre hindi ako masyadong nagpadala sa aking emosyon. Hindi ko muna sinabi kay Rhea ang nasa isipan ko at baka naman mali pala ako. Ang naisip kong gawin that time ay puntahan ko ang manloloko na si Vincent. At sinabi ko sa sarili ko na sandaling mapatunayan ko na manloloko si Vincent ay ako na mismo ang maglalayo kay Rhea sa kanya. Nag-isip ako ng paraan kung paano ko malalaman ang tunay na kulay ni Vincent papadudot. Saan ba nakikita ang ebidensya ng isang manloloko kundi sa cellphone nito, hindi ba? Ang problema, may hirapan akong gawin yon. Kaya ang naisip ko ay ang mag-stalk na lamang sa Facebook ni Vincent. Susuyurin ko sana ang friend list niya ngunit naka-hide yon. So balik ako sa plan A papadudot. Inaya ko si Vincent na makipagkita at kagaya noong huli ay nagpaganda ulit ako. Sa mall kami nagkita ni Vincent at ang sabi ko ay gusto kong mag-live kami sa account niya habang kumakain sa isang fast food. Parang mukbang tapos ay may question and answer. Pumayag naman si Vincent at medyo marami ang viewers niya at marami ang natuwa dahil nakita nila kaming magkasama ni Vincent. Sa gitna ng aming live streaming ay sinimulan ko na ang aking plano. Vincent, nagkikrave ako ng mango shake. Ang sabi ko sa malambing na boses. Walang mango shake dito eh, ang natatawa niyang tugon. Alam ko pero meron sa third floor. Ibili mo naman ako please, pakiusap ko. Medyo nag-alangan si Vincent na sundin ang utos ko. Alam ko na ayaw niyang iwanan ang cellphone niya nang sabihin niya
na i-end muna niya ang live tapos ay start na lang ulit ay hindi ako pumayag. Ang dahilan ko ay nakakahiya sa mga nanonood at baka mawala na yung mga yon kapag nag-end ng live. Kaya walang nagawa si Vincent kundi ang iwanan ng phone niya. Sinabihan pa niya ako na huwag kong pakikialaman na ng phone niya. Ang sagot ko ay wala akong interes sa laman ng phone niya. Saka tuloy ang live streaming kaya paano ko yon magagalaw? Alam ko papadudot na mali ang makialam ng phone ng iba lalo na at hindi nagpapaalam. Pero gusto ko kasi talaga na makakuha ng matibay na ebidensya kung manloloko ba talaga si Vincent o mali ako ng aking hinala. Isa pa ay para yon kay Rhea. Ayokong mapunta ang kaibigan ko sa isang lalaki na hindi pa nga sila ay may ginagawa ng kababalaghan. Ewan ko ba, simula nang magkaroon ako ng hinala na manloloko si Vincent ay parang bulang naglaho ang pagkagusto ko sa kanya, Papa Dudut. Talagang mega turn off ang naramdaman ko sa kanya. Kahit gwapo siya ay wala akong pakialam. Gwapo nga pero pangit naman ang ugali. Mas okay na yung hindi kagwapuhan pero faithful. In-end ko ang live streaming sa phone ni Vincent at sinimulan ko na ang kalkalin ng phone niya. Sa Messenger ako unang pumunta at doon ay may nakita akong account na pinangalanan niyang Babe. Tinignan ko ng mabilis ang palitan nila ng message at doon ko na-confirm na may girlfriend na nga si Vincent. Gamit ang sarili kong phone ay kinunan ko ng picture ang usapan nila. Matibay na ang ebidensyang yon na plinano kong ipakita kay Rhea. Chinek ko rin ang account ng girlfriend niya ni Vincent at nalaman ko ang pangalan nito. Papangalanan ko na lamang siyang Erica. Bago po makabalik si Vincent ay nag-start na ulit ako ng live streaming pero napansin niya nakakasimula pa lang ulit ng live sa phone niya. Dahil sa nakalagay na time kung gaano na siya katagal na naka-live. Sinabi ko na lamang na bigla siyang na-disconnect at kinunek ulit. Siguro kung lahat ng makasalanan ay tinatamaan ng kidlat ay tatamaan na ako sa araw na yon. Ang dami ko kasing nagawang kasalanan. Una, nakialam ako sa phone ng iba. Nagsinungaling pa ako. Pero kung para sa kaibigan ko ay push lang. Kahit na nakumpirma kong niloloko nga ni Vincent ang kaibigan ko ay maganda pa rin ang pakikipag-usap ko sa kanya ng araw na yon. Kahit gusto ko na siyang i-confront kung bakit niya nililigawan si Rhea, meron na pala siyang girlfriend. Gigil na gigil ako sa kanya pero nagpaka-plastic muna ako. Alam ko na masasaktan si Rhea kapag nalaman na niya ang totoo pero yon ang tama kong gawin. Pero mukhang umaayon ang pagkakataon kay Vincent dahil sa next day ay isang hindi magandang balita ang natanggap ko mula kay Rhea. Nag-positive silang lahat sa COVID-19. Mild symptoms lang silang lahat maliban sa lola niya na kinakailangan na dalhin sa ospital dahil medyo nahihirapan sa paghinga. May asthma kasi ang lola ni Rhea, Papa Dudut. Naudlo tuloy ang pagsasabi ko kay Rhea nang natuklasan ko tungkol kay Vincent. Ayoko kasi na makadagdag pa sa isipin ni Rhea lalo na at alam ko na may pinagdadaanan ng pamilya nila. Baka makasama pa sa kalagayan niya kapag may masamang balita pang dumagdag sa kanya. Ang ginawa ko ay pinagdasal ko na lamang ang mabilis na paggaling at pag-recover ng kaibigan ko. Dahil sa hindi pa kami pwedeng magkita ni Rhea ay puro video call muna kami. Ikinuwento niya sa akin na sobrang concerned si Vincent sa kanya. Nagpapadala pang araw ito ng prutas kahit na wala siyang panlasa. Grabe talagang magpakilig si Vincent, Rhea. Ibang-iba. Saka ngayon ko lang na-feel na mahal niya talaga ako kasi ramdam ko yung pagiging caring niya kahit na hindi ko siya kasama. Alam mo, baka sagutin ko na siya once na gumaling na ako. Kinikilig na tura ni Rhea habang magka-video call kami. Naku, huwag muna. Hindi ba ang sabi mo ay dapat na ma-feel mo ang sincerity niya? Saka mo na siya sagutin kapag naramdaman mo na yon. Pagpipigil ko kay Rhea. Nafe-feel ko na nga yun eh. Sasagutin ko na talaga siya kapag nawala na itong virus sa katawan ko. Giit pa niya. Nataranta ako nang malaman ko ang gagawin ni Rhea, Papa Dudut. Sigurado ako na mas magiging masakit kay Rhea kapag naging sila na ni Vincent tapos ay malalaman niya
naman loloko pala ito. Kaya naisipan ko na dapat habang maaga pa ay mapigilan ko na ang pagsagot niya kay Vincent. Nang araw din na yon ay nakipag-video call ako kay Vincent. Tamang-tama raw ang tawag ko kasi magchat-chat daw sana siya sa akin para ayain na makipagkita. May ipapabigay daw siyang pagkain para kay Rhea. Ang totoo ay sobra na ang pagtitimpi ko sa galit kay Vincent habang ka-video call ko ito. Ang dami pa niyang mga pinagsasasabi at mga gagawin ko raw para raw sagutin na siya ni Rhea. Ayoko na maging tulay sa kaibigan ko, Vincent. Simula sa araw na ito ay hindi ko nasusundin ang lahat ng pinapagawa mo sa akin para maging kayo ni Rhea. May galit kong sambit kay Vincent. Ha? Bakit? Wait, joke ba yan? Napapagod ka na bang maging tulay ko sa kaibigan ko? Medyo natatawa niyang tanong. Hindi ako nagbibiro at hindi ako napapagod, tugon ko. Bakit nga? Anong dahilan mo? Tanong ni Vincent. Yung pagkain na ipabibigay mo kay Rhea, sa girlfriend mo na lang na si Erica ibigay. Ang nakairap kong sambit. Erica? Sinong Erica? Wala akong kilalang Erica. Pagmamaang maanga ni Vincent. Vincent, alam ko nang may girlfriend ka at si Erica. Erica ang pangalan niya. Kung paano ko nalaman ay sa akin na lang yon, basta meron akong ebidensya na magpapatunay sa mga sinasabi ko. Bibigyan kita ng dalawang option. Ako ang magsasabi kay Rhea after niyang gumaling o ikaw mismo ang lalayo sa kanya. Mamili ka sa dalawa, mariing kong sabi sa kanya. Hindi sumagot si Vincent at hindi siguro siya makapaniwala na malalaman ko ang bagay na yon tungkol sa kanya. Inend niya ang video call at makalipas ang ilang minuto ay nalaman ko na nakablock na ako sa kanya. Kahit blinak niya ako ay naisip ko pa rin na siya ang magsabi kay Rhea ng katotohanan. Pero gumaling na lamang at lahat si Rhea ay wala akong nabalitaan kay Rhea na may inamin si Vincent sa kanya. Nang safe nang pumunta sa bahay ni Rhea ay pinuntahan ko siya. Napansin ko kaagad na malungkot siya, Papa Dudut. Nang tanungin ko kung bakit malungkot siya ay doon ko nalaman na alam na rin pala niya na may girlfriend na si Vincent. Kahapon lang daw niya nalaman. May nag-message daw kasi sa kanya sa messenger na babae na ang pangalan ay Erica. Inaaway si Rhea at sinabihan pang malandi. Alam naman daw na may girlfriend yung si Erica ay nilalandi pa ng kaibigan. Habang nagkikwento si Rhea ay umiiyak siya. Hindi raw totoo ang sinasabi ni Erica na malandi siya, pero nasasaktan pa rin siya. Narealize ko na parang walang balak si Vincent na umamin kay Rhea kahit na binigyan ko pa siya ng pagkakataon. Kung hindi pa kasi nag-message yung jowa ni Vincent kay Rhea ay hindi malalaman ni Rhea ang panluloko ni Vincent. Hayop siya? Gagawin pa niya akong kabit? Buti na lang talaga at hindi ko siya sinagot. Grabe pa naman ang mga pinagsasabi ng Erica sa akin. Ang umiiyak na sambit pa ni Rhea. Alam mo Rhea, aamin na ako sa iyo. Noong nagkaroon ka ng COVID ay alam ko nang may jowa si Vincent. Hindi ko na nga lang sinabi sa iyo dahil ayoko madagdagan ng problema mo. Sorry kung hindi ko kagad sinabi sa iyo. Ikaw kasi ang inaalala ko. Saka kinausap ko na yung lalaking yon. Binigyan ko siya ng option kung ako o siya ang magsasabi sa iyo. Ayun, bilinak ako ng mukong. Nag-expect ako na siya ang magsasabi pero hindi pala. Ang mahaba kong paliwanag kay Rhea. Okay lang. Ako nga ang dapat na humingi ng pasensya sa iyo kasi ginawa ka pang tulay ng hinayupak na yon. Inabala at pinagod ka pa niya tapos manluloko lang pala. Turan pa ni Rhea. Hayaan mo na yung pagod ko, ang importante ay nakita na natin ang totoong kulay niya bago pa naging kayo. Wika ko. Pero Rhea, may aaminin ako sa iyo ha. Gusto ko na si Vincent dati pa. Kaya nga selos na selos ako nung niligawan ka niya. Buti na lang talaga at nabuking natin siya. Ang dugtong ko. Nagtawanan kaming dalawa ni Rhea at aniya ay bakit hindi ko raw sinabi. Sabi ko siyang niligawan kaya kahit nasasaktan ako noon ay wala na akong ginawa. Kung sinabi ko raw kaagad sa kanya ay hindi niya papayagan na ligawan siya ni Vincent dahil ako naman daw ang naunang nagkagusto.
Nandidiri akong sinabi kay Rhea na kung ako ang niligawan ni Vincent ay ako ang magiging kabit. Tawang-tawa si Rhea sa mga sinabi kong yon, lalo na nang inamin ko sa kanya na muntik ko nang landin si Vincent para agawin sa kanya. Sa naging pag-uusap namin yon ni Rhea ay nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Ang akala ko kasi magagalit siya sa akin kapag sinabi ko sa kanya na nagkagusto rin ako kay Vincent dati. Papadudod, aaminin ko na natakot ako sa pagdating ni Vincent sa buhay namin ni Rhea. Nakita ko na siyang ang magiging dahilan kung bakit masisira ang pagkakaibigan namin na matagal na naming iniingatan. Pero napatunayan ko na si Vincent pala ay parang pagsubok lamang sa amin ng Diyos. Siguro tinitingnan niya kung gaano nga ba katibay ang friendship namin ni Rhea. At masasabi ko na sobrang tibay ng aming pagkakaibigan, Papadudod. Nagawa namin lampasan ang isang pagsubok na hindi nasisira ang aming samahan. Hanggang ngayon ay tinatawanan na lang namin ni Rhea ang nangyari sa amin ni Vincent. Nangako rin kami sa isa't isa na walang kahit na sino o ano at kahit lalaki pa ang makakawasak sa aming pagkakaibigan. Ganon pa man ay hindi pa rin namin alam kung ano nga ba ang mangyayari sa hinaharap, pero kung sakali man na mapunta kami sa ganong sitwasyon, ay pinangako ko na pipiliin ko pa rin ang friendship namin ni Rhea. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento, Papadudot, at sana po ay nakapagbigay ako ng aral at ang best friend kong si Rhea sa ating mga listeners ngayong araw na ito. Lubos na nagmamahal, Chloe. Ang pagkakaroon ng kahit na isang tunay na kaibigan ay mas higit sa napakaraming kaibigan na kasama mo lamang sa kasiyahan. Kaya napakaswerte ni na Chloe at Rhea sa isa't isa. Ang makatagpo ng isang tunay na kaibigan ay biyaya mula sa itaas at ito ay bihira, kaya kapag nakakita ka na ng ganitong klase ng kaibigan ay pahalagahan mo. Huwag natin itong ipagpalit sa isang tao o bagay na alam nating panandalian lamang. Huwag din natin kakalimutan na mahalaga ang komunikasyon sa pagkakaibigan. Isipin natin kung hindi nagkaroon ng magandang komunikasyon sina Chloe at Rhea, malamang ay natapos na lamang ng ganon ang kanilang pagkakaibigan. Napaka-importante ng isang magandang communication upang lubos na magkaintindihan ang dalawang tao at maresolba nila ang kanilang suliranin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papadudot. Huwag kalimutan na pindutin ang like, share and subscribe button. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories, Papadudot Stories.